Napagpaala po ba tayo sa ating pagsamba sa Panginoon? Amen. So, marami po na tao ngayon or maraming Kristiyano, marami excited tuwing linggo. Amen po ba? Kasama po ba tayo doon sa excited tuwing linggo? Amen. Amen. Pero marami din po. Kasi nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng maraming problema sa mundo. Ngayon, ang bago, ang trending, ang Israel. Nagtre-trending ngayon sa online ang Israel. Mukhang trending din ang cellphone ni Bishop. Daming nagte-text. Yun, daming nagte-trending. Kabilang na dyan, yung Israel nga po, na mukhang nilulusob. Nilulusob na sila ng mga rockets, mga kung ano-anong offense mechanism ng iba't ibang Palestinian government. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, excited pa rin tayo sa tuwing linggo. Amen. How about yung iba? Yung mga wala ngayon dito. How about yung mga tao or yung mga kapatid natin na supposed to be kasama natin dito, pero mukhang nanlulupaypay. Mukhang mas natataon or mas tinataon nila na walang kibo na lang. We are attending or we are going to church every Sunday to pray and praise the Lord. Pero paano po yung iba? Paano po yung mga kapatid natin na supposed to be kasama natin ngayon? Kaya nga po makikita po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8. Ito po ay sulat or letter ni Paul sa kanyang disipulo na si Timoteo. Sabi niya po doon, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you, keep your head in all situations. Endure hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day,
and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So ito po yung sulat ni Paul kay Timothy. May warning. At the same time, makikita po natin dyan na meron po siyang sinabi sa verse 1. Ang sabi niya po sa verse 1, I give you this charge. So parang ang labas niyan, gusto niyang ihayo si Timothy. Inuutusan niya. Binibigyan niya ng isang misyon. Kaya nga po, ang pag-uusapan natin ngayon ay mission reactivate. Bakit mission reactivate? Marami po sa atin ngayon dito. Marami ang wala. Marami pa ang wala. Yung iba nagwawala na nga eh. Kung ano-ano nang pinopost. Kung ano-ano nang nababasa natin online. So ano yung pwede nating gawin? Ano pa yung pwede nating gawin para sila naman makasama natin? So ito po yung nakikita ko or nakikita natin na pwede nating gawin. Reactivate them. Through the help of Jesus Christ and through our body na pwedeng gamitin ng Panginoon to be His vessel, ito po ang mission natin ngayon. To reactivate our brothers, our lost brothers and sisters. Bakit? Kasi po ang mundo ngayon, in chaos na talaga eh. Konting-konti na lang, konting kembot na lang, sabi nga po nila, babalik na ang Panginoon. And mapalad tayo, dahil kasama tayo sa mga babalikan niya. What about them? It's time na isipin natin hindi lang yung sarili nating kapakanan. Sabi nga po ni Bishop last Sunday, the spirit of brotherhood. So ibig sabihin dapat meron tayong pake sa ating kapatid. So kailangan bumangon tayo every day na merong misyon. Every day. Hindi lang isang araw sa isang linggo. Hindi lang sa tuwing may visitation. Hindi lang sa tuwing sinabi ni pastor. Kundi dapat every day, dala-dala natin yung misyon natin. Babangon tayo na may misyon. Kasi maswerte tayo, dito tayo ngayon. Nakikiisa tayo sa gawain ng Panginoon. Kamusta naman po yung mga pasilip-silip na lang sa online? Masisilip na lang nila pagka nag-notify. Cellphone nila. Yes, hindi po masama yung nakikinig tayo. Pero meron tayong mamimiss. Merong mamimiss yung iba. Katulad niyan, meron po tayong mga bakanting upuan. Though konti na lang po. Pero meron pa rin po. Kaya nga po, sa buhay natin,
kung di pa natin alam yung purpose ng Panginoon sa atin, magandang simula po ito. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang gisingin ang mga natutulog nating kapatid. Hindi lamang po ang mundo ay in chaos na. Wanderers are made to deceive us. Dinideceive tayo ng mundo ngayon sa mga kung ano-anong nilalabas niyang mga balita, sa mga kung ano-anong nilalabas nilang pwede nating pagtuunan ng pansin. Kumbaga, pag nakuha niya yung attention natin, pwede kang malipat sa mundo eh. So, dapat mag-ingat din po tayo na sa tuwing tayo po ay gigising babangon, handa tayo. Balot tayo ng proteksyon ng Panginoon, pero kailangan meron tayong armas. Meron tayong panangga sa kung anong inihanda ng kaaway. Dahil nasa mission tayo eh. So kailangan meron tayong mga pananggalang. Nakakita na po ba kayo ng isang sundalo na sumugod sa isang gera na walang baril at hindi nakasuot ng vest? Di ba wala po? Sa tuwing susugod yan sa gera, lagi yan maghahanda. So kailangan sa atin, meron din tayong mga armas at pananggalang. Kasi ang mundo po ay deceitful. Mapanlin lang ang mundo. Kung di tayo mag-iingat, masasama tayo sa mga kailangan pang i-activate. Makakatulugan natin yan kung di tayo mag-iingat. Hindi lamang po yun, workers are few. Kumukonti ng kumukonti ang mga workers ng Panginoon. So God is giving us the mission. Binibigyan tayo ng misyon ng Panginoon para mapabilang sa mga workers niya. Para mapabilang sa mga nauuna. Ano po bang mas gusto natin? Yung nauuna o yung nauhuli? Nauna, nauhuli. Siyempre, mas gusto natin yung nauuna. And mas mapapalad yung mga nauuna. Amen po ba? Mas mapapalad tayong mga nauuna. Kasi kung tayo po ay magpapahuli, yung blessing natin, panghuli din. Pero kung tayo po ay nauuna, sasalubungin natin lahat ng pagpapala. Parang sa handaan. Di ba po sa mga kasal, nauuna yung mga primal sponsor. Ano po bang mas gusto natin? Yung tayo yung mga prime ministers ng ating Panginoon o yung tayo yung mini-minister pa? Siyempre, mas gusto natin yung tayo yung mga nagpapalakas ng loob ng kapatid natin. Mas gusto natin yung tayo yung mga nagpapagaan ng kalooban nila sa tuwing sila'y nanghihina. Kasi tayo, alam na natin na meron tayong Diyos. Yung mga tao na kailangan natin i-activate, nakakalimutan po nila yan.
Kaya nga po, kailangan po, dalhin natin yung mission na to. So bakit po kailangan i-reactivate? Kasi one, ang mundo po ay magulo na. Two, ang mundo ay mapanlinlang. Marami nang nalinlang na Kristiyano. Number three, dahil kukunti na po ang mga anak ng Diyos na umahayo. So remember, we have to respond on what God told us. Kailangan nating alalahanin or kailangan natin mag-react sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. So we have to respond on what God told us. Sabi po dun sa sulat ni Paul, I charge you. So paano tayo magre-respond sa ganong utos kung ang Panginoon ang nag-utos sa atin? At ano yung i-response natin? Kasi sabi po sa kanyang salita, sa Mark chapter 16 verse 15, He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Paano natin i-response yan? Tutulog? Paano yun? Kailangan po, pag nakarinig tayo ng ganyang pananalita or ganyang mga words na galing sa Panginoon, kailangan po tumayo na tayo. Make ourselves responsible. Kasi mas responsible tayo sa Panginoon or mas accountable tayo sa Panginoon kung wala tayong gagawin. Kasi ang Lord ang nag-utos sa atin eh. Sabi niya doon, go in all to the world, and preach the gospel. Hindi po kung sino-sino lang sumulat yan. Hindi lang po kung sino-sinong nagsalita dyan. Kung babasahin po natin sa Bible, naka-red po yan. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nag-uutos sa atin. So kahit na sino yung kaharap mo, kahit na sino yung nasa paligid mo, kapag ang Diyos ang nag-utos sa'yo, make ourselves responsible. Maging responsable tayo na sundin yung kanyang mga utos. Kahit nakaaway mo, Pastor, parang ang hirap naman nun. Mahirap kung sa mahirap. Pero nang dahil sa Panginoon, kaya nating gawin lahat. Kaya nating gawin kahit na ano. Kaya nga po, kung tayo po ay magiging responsable lang sa kung anong sinasabi sa atin, kung mas nakikinig pa tayo lalo, makikita po natin doon yung mga nakatago, yung mga pwede pa nating gawin para po sa ikalalawak ng kanyang kaharian dito sa lupa. Di lamang po make ourselves
responsible, move according to our response. Meron po ba yung, lalo na po sa mga magulang, meron po ba yung mga anak natin na inutusan mo? Pero sinabi niya, opo, sige po. Pero ang ginawa, natulog. Meron po ba yun? Magsabi nga po ng amen. Meron nga. Meron nga. So parang ganun po. Kailangan po nating tumayo. Once na nagsalita ang Panginoon sa atin, tayuan po natin kung ano yung kanyang mga utos sa atin. Lalong-lalo na kung para po sa kapatid natin. Kasi po, hindi lamang po tayo-tayo lang dito sa church. Marami pa po sa labas ang mga hindi pa nakakakilala at mga kailangan pa pong ma-activate. Kaya nga po, kailangan nating kumilos. Tama na po yung pabanjing-banjing na lang. Yes, maganda yung kasama ka sa worship team, naglilingkod ka kay Lord, pero it's a one way pa lang. Hindi pa yan yung pinaka-purpose natin. Yes, maganda yung nagwawalis-walis tayo dito sa church, or yung tumutulong-tulong tayo sa mga kung may gawain. Maganda yun. Pero hindi po yun yung pinaka-mission natin dito sa lupa. Hindi po yun yung pinaka-layunin natin kung bakit tayo ay nauuna. So, kailangan po natin kumilos according sa sagot natin sa Panginoon. And kung ang Panginoon ba ang nagsalita sa atin, magno-no ba tayo? Sino pong magno-no? Sino ang mag-yes? Amen. Praise God. Dahil tayo ay willing na magpagamit sa Kanya. So ang kailangan po natin ay tumayo, bumangon, at kumilos. Hindi lamang po move according to our response. Mark everything we created. Once na-activate na siya, na-activate na yung kapatid natin. Ibig sabihin yan, we have a mark to his life or to her life. Meron tayong iniiwan na marka. Giging social, marka. Meron tayong iniiwan na marka sa mga kapatid natin sa tuwing tayo po ay nag-i-evangelize sa kanila. Or sa tuwing sila po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos na galing sa atin. Sa tuwing kinakausap natin, or sa tuwing meron tayong ginagawa na nakikita ng marami, meron po yung marka na iniiwan sa kanila. Kasi dyan ka po nila maaalala. Ito si Aljon. Lagi yan sa church. Hindi na nga nagpapaalam sa magulang. Ay, nagpapaalam ba? Nagpapaalam ba? Paalam lang. Pero,
Sa tuwing nakikita tayo ng mundo at nagiiwan ng marka sa kanila yung ginagawa natin, ang tanong, makabuluhan ba yung yung nakikita nilang ginagawa natin? Nakikita ba nila na yung galaw natin ay kasama natin si Kristo? Yun ba yung naiiwan nating marka sa kanila? So kailangan po, yung bawat galaw ng bawat isa ay merong positibong marka sa marami. Dahil nakikita po tayo. Nagliliwanag tayo paglabas natin. Kaya nga po pagka tayo po ay nanaginip at lumabas ang panaginip na 7:22, nagliliwanag tayo Huwag na nating subukan. Dahil magmamarka yan sa marami. Kaya nga po, dapat ingat din tayo sa bawat galaw natin. Meron pala tayo nire-reactivate na magiging disciple natin. Pero sinabi niya, "Ganito yung panaginip ko." Baka ikaw pa yung magsabing, "Ay, tayaan mo yan." Huwag naman. Kung lumabas, hayaan mo na. Di mo naman sinabi sa iba, so hindi nila natayaan yun, sigurado. So kailangan mag-ingat tayo sa bawat galaw natin. Kasi nagiiwan yan ng marka sa marami. Sabi po sa 1 Corinthians 7:17, "Nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord has assigned to them. Just as God has called them, this is the rule I lay down in all the churches." So kailangan po nating mabuhay as a believer. Yan po ang iniwan ng Panginoon sa atin. Maniwala sa kanyang mga salita. At hindi lamang po yun, kailangan po nating sumunod. Hindi lamang po response on what God told us. We have to reach out to God's children. This is the main mission. Ito po yung main mission natin. Reach out to God's children. Hindi lamang po tayo na lang dito. Sabi ko nga po kanina, tayo po ay nagliliwanag. But how? Paano tayo nagliliwanag? Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos na wala at hindi natin kasama ngayon. Sabi po sa Proverbs, "A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity." Yes, nagliliwanag tayo out there. Nakikita tayo ng kadiliman. Sa gitna ng maraming unos, patuloy tayong kumikilos according sa kanyang mga salita.
according sa mga sinasabi niya sa atin. But kung minsan, nakakalimutan natin na meron tayong kapatid na nanghihina. Nakakalimutan natin na meron tayong kapatid na nangangailangan din. So paano natin sila i-reach out? Paano natin sila hahawakan sa kamay? Unang-una, listening to them is listening to God. Kasi sila po ay pinamamahayan din ng Panginoon. Sa tuwing tayo po ay nakikinig sa kung anong update sa kanila, pinapakinggan natin, napapakinggan din po natin yung tinig ng Panginoon. Kasi pwedeng yung kapatid mo ay maging susi or maging instrumento para magising yung diwa natin sa ating misyon. Na, for example, ito po si Aljon. Madalas po sa amin po nagsusumbong yan. Pag may problema sa school, may problema sa love life, pag may problema sa bahay, madalas po kami pong kasama niyan. So napapakinggan ko yung tinig niya at the same time, parang may humihimok sa akin sa kaloob-looban ko na parang may kailangan akong gawin para mas matulungan ko pa si Aljon. Ganon din po sa atin. Sa bawat isa sa atin. Napapakinggan po natin ang tinig ng Panginoon sa tuwing tayo po ay ginagampanan natin yung mission natin. Yung mission natin na i-reach out sila. Hindi lamang po listening to them is listening to God. Living with them is equivalent to living with God. Like I said, everyone is a vessel of God kung sila po ay tatanggap sa Panginoon. So kung sila po ay nanghihina ng lulupaypay, kailangan po natin makita kung ano yung lifestyle niya. Living with them is living with God. Hindi ko naman po sinabi na magbalot-balot tayo, lumipat tayo sa bahay nila. Pero yung alam natin kung ano yung nangyayari na sa buhay nila. Yung meron tayong pake. Ipakita natin na kapatid tayo sa oras ng kanilang pangangailangan. Yung kailangan nabubuhay sila kasama tayo. At mas lalong nabubuhay tayo kasama nila. Nararamdaman ng nag-iisa yung bawat isa. Amen po ba? So kailangan po matutunan po natin na makialam, lalong-lalo na kung kapatid po natin sa Panginoon. Di lamang po yun, loving our brethren is equivalent to loving our God. Tuwing tayo po ay kikilos, ibig sabihin mahal natin yung kapatid natin.
Yung mga nasa kanan nga po, tumingin sa kaliwa. Yung mga nasa kaliwa, tumingin sa kanan. Sabihin nyo nga po, I love you. Parang galing sa ilong. Isa pa nga po. Ayun, no? May mama chup-chup pa. Nakasama. So, hindi lamang po natin minamahal ang ating kapatid, minamahal din po natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapatid. Sa tuwing tayo po ay nagkakaisa at nagmamahalan, napaparangalan po ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, napakasaya, sabi nga po niya, sa kanyang mga salita, at napakagandang pagmasdan ang nagkakaisa at nagsasama-samang mga kapatid. Dagdag na po natin dyan yung nagmamahalang mga magkakapatid. Sabi niya po sa 1 John chapter 4 verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. So kailangan matutunan po nating mahalin ang bawat isa. Dahil namumuhay ang Panginoon sa bawat isa. So magkaroon tayo ng paki, lalong-lalo na dun sa mga kapatid natin na wala ngayon. Kaya nga po ito yung pinaka-mission natin sa mundo. Hindi lamang po to reach out them and also to rebuke what is not from God. Sa tuwing meron tayong kapatid na malapit na sa kapahamakan, ano pong gagawin natin? Tutunganga. Ay, anama nangyari tatam. Ay, ganun na lang. Kailangan matutunan po nating i-rebuke kung nakikita natin na nasa mali na yung ginagawa nila. Like kay Bishop po. Yan na naman, si Bishop. Like kay Bishop po, sa tuwing, ako po, minsan umiiral pa rin yung pagiging kabataan ko. Although mayroon na akong asawa, tsaka tumatayo na po akong pastor. Pero sa tuwing ako po ay nagkakamali ng desisyon or galaw, andyan po si Bishop na tinatama or nire-rebuke yung ginagawa ko. Kaya po, naitatama ko or naitutuwid niya yung landas na ginagalawan ko. Ganon din po sa bawat isa. Pag nakikita na po natin na nasa mali na yung ginagawa ng kapatid natin, sabihin natin, kapatid, hindi galing sa Panginoon yan. Hindi yan para sa Diyos. Yung ginagawa natin, hindi gawain ng isang anak ng Diyos. So, kailangan matutunan po natin yun. Sabi nga po niya sa verse 2 and 3 ng Luke 17, it would be better for them to be thrown into the seas with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. So kailangan nating i-rebuke kung sila po ay nagkakamali na.
Remember, we have to choose. We have chosen to be children of God. Kulang ng N. We are chosen to be children of God. Kaya ano po yun? Nakaka-distract po konti. So we are chosen to be children of God. And also, they are chosen to be children of God. So kailangan po, matutunan po natin silang i-rebuke sa tuwing sila po ay nagkakamali na. Kasi sabi po sa binasa natin kanina, learn to rebuke them. So meron po tayong right, meron po tayong karapatan na i-rebuke kung sino man po yung malapit sa kapahamakan. Dahil kung sila po ay nagkasala, nalalapit po sila sa kapahamakan. So kailangan, andun po tayo para magpaalala sa kanila. Andun po tayo bilang mga kapatid nila. Na hindi naman yung kapatid na nagagalit. Sobra naman yun. Nagkamali na nga eh. Galit ka pa. Huwag po natin paramdam na parang tayo po yung kaaway niya. We are children of God. Kaya nga po, tayo po ay dapat malulumanay. Kumbaga, parang nilalambing natin sila. Kasi kung pansinin po natin, pag magkakapatid po ang nag-aaway-away, talagang sigawan. Pagka magkakapatid ang magkakaaway-away, talagang gera. Pero ibahin po natin, pagkapatid po natin kay Kristo. Dahil dito po, mas pinaparamdam natin na kapatid niya tayo sa oras ng kailangan niya ng kalinga. Dahil kung sino pa ba yung magtutulong-tulungan, kundi tayo din. Di lang po we chose to be children of God, we have to close the doors for the enemy. Sa pagre-rebuke natin sa kanila, sa kung anumang ginagawa na hindi na tama, parang sinasarhan natin ng pinto ang kaaway sa buhay natin at sa kanila. Ganun po ang pagkilos ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng karapatan upang itama kung ano na yung mali na ginagawa ng ating kapatid. And sila din po, may karapatan na itama kung nakikita po nila na mali na yung ginagawa natin. Kaya po ang bawat isa, kung tunay na magkakapatid sa Panginoon, mararamdaman mo yan eh. Kasi tayo dito magtutulong-tulungan para mas lalo tayong umangat, mas lalong umangat yung antas ng pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi lamang po we have to close the door for the enemy. We have to create faith.
faith upon faith. Yung i-restore natin yung pananampalataya nila sa Panginoon. Dahil sila po ay naliligaw. Sabi nga po sa kanta, God chosen to find the one and leave the 99. So bakit sa atin hindi natin kaya na humangon, tumayo para sa isang kapatid natin na nangangailangan? Para sa isang kapatid natin na nanghihina. Isa pa lang yun. Kahit isa lang. Kasi yung isa na yan, ang dami ng anghel sa langit ang nagdidiwang para sa isang kaluluwa na yan. Yung maibalik mo yung pananampalataya niya sa Panginoon. Di po ba napakasarap sa pakiramdam yun na ikaw yung dahilan, ikaw yung ginamit ng Panginoon para maibalik yung pananampalataya na nawala sa ating kapatid. So, kailangan po nating gampanan ang mission na ito. Sabi niya po sa Galatians 6:1, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Ito po ay pagpapaalala sa atin na may pag-iingat. Na kailangan po nating lumapit, hindi lang sa paanan ng Panginoon, kundi lapitan natin yung mga kapatid natin na nanghihina. Bilang pagtatapos po, isang paalala po sa atin na we are accountable to God and to our brethren. Accountable tayo sa Panginoon, lalong-lalo na sa Panginoon, maging sa ating mga kapatid. So we have to stand up and move out. Tumayo tayo at kumilos. Lumabas sa ating comfort zone. Dahil ako po ay naniniwala na ready na yung bawat isa. Handa na po yung bawat isa para lumabas. Kailangan lang po nating tumayo at lumabas sa ating comfort zone. At the same time, start chasing them. Kung nagtatago ang kapatid natin, hanapin natin sila. Ipaalala natin sa kanila na meron silang kapatid, na merong paki sa kanila. Mas lalo, meron silang Diyos na nagmamahal sa kanila. And spread out the word loud. Ito pong ginagawa natin na pagbibideo ng sermons, pagbibideo ng service. Hindi lamang po tayo dito ang nababahaginan. We are spreading the word through social medias, YouTube, nang sa ganun po, mas mapaalalahanan natin ang marami na meron silang kapatid at meron silang Diyos na nagmamahal sa kanila. So we have the mission to reactivate
every faith na nangihina at nagnulumpaypay. Ang tanong, how will you respond to it? So tayo po, hinihiling ko ay yumuko at manalangin. Yes, Lord. Thank you, Panginoon. Salamat po sa mga salitang ito na iyong binigay sa buhay ng bawat isa, na nagpapaalala sa amin na meron kaming mga kapatid na nangihina, Panginoon. At Panginoon, patuloy namin silang inaalala na sa pagtanggap namin ng misyong ito, Panginoon, kami po ay inyong kasihan, mahalin at ingatan, Panginoon. Dalangin namin, O God, na ma-reach out namin sila. Dahil sa iyong pagmamahal, magawa namin ang aming misyon dito sa lupa. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. At maging ang mga plano mo ay gumalaw sa aming buhay. Ma-execute namin, Panginoon, kung ano man yung plano mo na ibibigay sa bawat isa. Salamat po sa mga salitang ito. Patuloy na sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus,